lang, inipon sa may kubo. Kunin na ang cellphone, makinig dito 95.9 Green FM. Kung gusto mo ng entertainment, para mabuksan niyang utak mo. Tuloy ehersisyo, publiko, parang dugo. Mga balitang hinahain, ito fresh na fresh. Hindi ito lalangawin, di ka mapipitin sa aming diskusyon. Ito lang yan sa inyong istasyon 95.9 Lasal Radio. Halina't abangan, favorite DJ nyo. Mga bagong musika dito maririnig. Merong senti, merong pampakilig. Mga estudyante na bisibisihan. Sariling radyo natin ang tutukan. Yaw sa balita, dito ka. Basta musika, dito ka. Basta public affairs, basta entertain ko ka. Soundtrick Productions. Soundtrick. Mga programang swak sa panlasa, parang kape na nasa tasa. Mga kapwa, tersaryado, Green FM, para sa radyo. Sigurado, di ka talo, pakisamo, kasi halo. Mga programs pre, walang radyo. Sa net pwede, naka-live stream. Sa Ustream, kaya Ustream, kain ice cream. Habang nakikinig ka dito, parang kinikilig ka isang pinto. Kasi matutuwa at matuto ka, makakakuha ng balita at informasyon sa ating nasyon, pati na rin sa ating institusyon. Basta balita, dito ka. Basta musika, dito ka. Basta public affairs, basta entertain ko ka. Basta radyo, dito ka. Alam ba ng mga tao kung paano mag-apply ng bagong e-passport? Para sa mga hindi nakakaalam, dati pwede kayong dumiretso sa DFA para mag-apply ng bagong passport or magpa-validate ng iyong e-passport. Pero ngayon, ginawa na ng DFA na mas madali at iwas hassle ang pag-a-apply ng mga bagong e-passport. Narito ang mga sumusunod na proseso na dapat gawin para iwas pabalik-balik na magpunta Department of Foreign Affairs. Kailangan mag-register ka muna sa portal ng DFA online para magkaroon ng appointment schedule para pumunta sa DFA at para din papasukin ka ng card. Hindi na kasi sila nagpapapasok ng login account. Punta lang kayo sa www.passport.com.ph para iset ang gusto mong oras at araw ng appointment. Ngunit sa ating kaalaman, marami din importante paalala ang Department of Foreign Affairs pag-a-apply ng passport para ito'y maaprubahan ang sinet niyong appointment. Importante kayo mismo ang pumunta sa DFA para mag-apply. Ikalawa, lahat ng aplikante ay kailangan magpakita sa guard ang naaprubahan na appointment. May exception naman para sa mga matatanda, sanggol at menor de edad na hindi bababa sa 1 taong gulang. Para sa mga OFW naman, magpakita lamang ng valid na employment contract o OEC. Ikatlo, pagsusuot ng hikaw at contact lenses ay pinagbabawal ng ahensya pagdating sa kuhaan ng litrato. At ina rin, ang pagngiti ng labas ng ngiti ay hindi rito pwede. Pang-apat, pagkatapos filapan ang mga impormasyon sa computer, tingnan muna ito na maigit upang makasigurado tama na nilagay nilang informasyon bago ninyo ito pirmahan. Pang-lima,
Kapag natapos na gawin ng DFA ang iyong passport, maghintay lamang na isang araw at pwede nang kunin ang iyong bagong passport. Pwede ipakuha ang iyong passport sa kamag-anak. Pang-anim, i-release lang ng DFA ang iyong passport sa iyong kamag-anak kung mayroong itong hawak na patunay o liham na pinapayagan mo silang kunin ang iyong passport. Kapag naman hindi nyo nakuha agad ang iyong passport pagkatapos ng 6 na linggo, ay ipapawalang bisa ng DFA ang iyong bagong passport. Bago umalis, ay tiyakin tama lahat ng nakalagay sa iyong passport para wala kayong maging problema. Tandaan, ang araw ng proseso ng iyong passport ay nakabase sa lugar kung saan regional office kayo nag-apply. Para sa mga hindi nakakaalam kung saan ang Department of Foreign Affairs, located ito sa Asiana Business Park, Bradco Avenue, corner ng Papagaal Boulevard, Barangay Tambo, Paranaque City. Kung nais niyong magtanong na iba pang proseso at kailangan ng pag-a-apply ng passport ay tumawag lamang kayo sa 737-1000, local 02.